Nasunog ang bahagi ng main office ng Cotabato Electric Cooperative o Cotelco sa Matalam, Cotabato. Nag-brownout sa ilang lugar dahil pinatay ang main line ng kuryente. Naibalik din ang power supply kalaunan. Tumagal ng 2 oras ang sunog ng mahigit 15 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Patuloy na inimbisigahan ang sanhi ng sunog. Good news! Asahan pumuli ang rollback sa presyo ng petrolyo sa Martes. At sa tansya ng Uni Oil, asahan ang 70 hanggang 70 sentimo kada litrong rollback sa gasolina. 50 hanggang 80 sentimo naman ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel. Ang sa Energy Department, may epekto sa presyuhan ang posibilidad ng oversupply ng krudo dahil sa paglago ng inventaryo ng Amerika at pahiwatig ng Saudi Arabia na magdaragdag sila ng oil output. Nakikita ring hihina ang demand sa langis dahil sa bago-bagong tariff policies ng Amerika. Nadapaman pero muling babangon. Tila living testimony ng kasabihang niyan si Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo. Ang kanyang crowning moment sa Aking Chika. The Miss Universe Philippines 2025 is Quezon Province! Congratulations! From one Manalo to another Manalo. Si Atisa Manalo ng Quezon Province ang bagong Miss Universe Philippines. Ipinasa ang korona sa kanya ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Ikalawang sabak na ito ni Atisa sa Miss Universe PH. Last year, si Atisa ang Miss Cosmo Philippines 2024 at nakapasok sa top 10 ng international pageant. Habang sa Binibining Pilipinas 2018, siya ang naging pambato ng Miss International at naging first runner-up. And now that the universe finally conspired para makuha niya ang mailap na korona, si Atisa na ang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 this November sa Thailand. I'm very happy, but I'm also overwhelmed. Parang hindi pa nagsisink in masyado sa akin. Finally, I'm so happy. Thank you for all the support and love. I really felt it all throughout. At kahit nadapa siya sa evening gown competition, Hindi ko nga alam eh. I think I'm still on adrenaline. I don't know kung kamusta yung pa ako, but laban lang. ito rin ang naging defining moment ng strength niya sa question and answer. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Last year, I was here on this stage, and for the second time this year, I'm here putting everything on this stage to be Miss Universe Philippines. First runner-up si Winwin Marquez. Si Iliana Marie Aduana ang second runner-up. Chelsea Fernandez ang Miss Cosmo Philippines 2025. Si Gabriela Carvalho ang Miss Eco International Philippines 2025. At Miss Supranational Philippines 2025 si Katrina Liegado. Nagsilbing hosts sina Sparkle artist Gabby Garcia at Kapuso actor Sian Lim. Isa sa mga hurado ang Kapuso actress at Sangre star na si Bianca Umali. Mapapanood ang Miss Universe Philippines Coronation Night sa GMA at GTV bukas, May 4. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataporma ngayong nalalapit ng eleksyon. Nakatutok si JP Soriano. Susuportahan daw ni Congresswoman Camille Villar ang agricultural sector. Sa Marikina City, pagtaas ng minimum wage ang ipinaglaban ni Jerome Adonis. Traffic management at mass transportation ang tututukan ni Benhur Abalos. Early childhood care ang tinalakay ni Mayor Abby Binay. Edukasyon ang binigyang diin ni Ping Lacson. Sabi ni Tito Soto, dapat tutukan ang livelihood projects. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang automatic reclassification ng mga LGU. Para kay Erwin Tulfo, kailangang tutukan ang pagpapabuti ng trapiko.
Dagdag pondo sa state universities and colleges ang tinalakay ni Bam Aquino. Tututukan ni Representative Bonifacio Busita ang transportation sector. Pagtaas ng minimum wage ang tinalakay ni Leody de Guzman. Si Luke Espiritu iginiit ang pagtaas ng sahod. Pagkain, trabaho at kulusugan ang tinalakay ni Senador Bongo. Nangampanya si Attorney J.V. Hinlo sa Lapas, Agusan del Sur. Nagmotorcade sa ilang bahagi ng NCR si Raul Lambino. Nagmotorcade si Liza Masa sa hometown niya na San Pablo, Laguna. Palalawakin ni Kiko Pangilinan ang food security at agricultural programs. Sa Tagoloan, Misamis Oriental, nag-ikot si Ariel Quirubin. Nangampanya sa Quezon si Senator Bong Revilla. Si Willie Revillame sa San Jose, Nueva Ecija nag-ikot. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.